pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW International, Siyensya at Teknolohiya. Siyempre po tayo napapakinggan sa 4 na sulok ng mundo sa pamamagitan po ng ating mga bantay at kasangga chapter. Yan na po ang ating partner. Pero bagong lahat, batiin muna natin ang ating another partner, si Miss Jeline. Alagaan mo ang baby mo. At ingat-ingat ka lang dyan. Nandito lang kami para sa iyo. Okay, pakilala na po natin ang ating partner. Ano iba kundi si Founder Albert Guanzon ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Hello partner, bati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang araw po sa ating tagapakinig sa buong kapuluan, lalo na po ang ating mga kasandaluhan at ating mga OFW sa buong mundo. Ayan. Okay, marami tayong balita ngayong araw na to kasi napakasipag po namin mag-ikot ngayon para sa special live coverage ng ating mga pinuntahan. Pero bagong lahat, hello po sa ating mga boss dyan sa DWWD at siyempre sa ating mga very supportive sa technical side, mga sundalong kababaihan at kalalakihan. Hello po sa inyo and thank you so much. Yes, okay. Balita na po natin muna, partner. Yung pong talagang tunay na paghanga natin, sa mga kababaihan na nakakuha ng award. Ito po yung 10 sila. Ito yung the 2024 Outstanding Women in Law Enforcement and National Security, tinatawag na AWLENS Awardees. At ito po ay 10 kababaihan mula po sa Philippine Air Force na talaga naman nakakapagpalipad ng eroplanong pandigma. Nakakahanga po, Yes, nakakahanga po talaga yan, Kateri. Yes. Isipin mo naman, yung isa doon si Colonel Arlene Aquino, Praji ng Philippine Army. Siya yung kauna-unahang female company commander of a combat unit in the history of the Philippine Army in 2000. Wow, talaga naman. Oo, nakakabilib. Sayang, hindi mo to na-witness na naka-join ka, no? Pero, okay. Kasama na rin dito si Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel ng Philippine Air Force. Siya naman po ay kinilala bilang first female battalion commander of the 2nd Field Artillery, First Round Accuracy Battalion. Wow, Army Artillery, grabe. Nakakabilib. Ang galing talaga ng ating mga kababayan ng mga kasundaluhan na Kateri. Yes, talagang alam mo, nagulat dito si kasi nakasama natin dito si DILG Secretary, di ba kasama ka kanina? Kasama natin siya kanina. No? Yes, okay. Yes. Oo, pakinggan natin yung, panurin natin yung message po ni DILG Secretary Benhur Abalos kasi yung kanyang pagkamangha sa ating mga kababaihan, talagang na-shock siya, ang gagaling nga daw. Panuorin muna po natin to at siyempre, yung pong mga mensahe po ng mga awardees sa naganap na awardee. At siyempre, papurihan din po natin ng Republic Defenders. Sila po yung organizer niyan. At narinig mo na ba yung Republic Defenders na yan? Yes, narinig ko na po yan, Kateri. Ang galing ng organizer niya na kung saan ay talaga namang pinipili nila yung magigiting natin ng mga kasundaluhan ng mga sundaluhang mga kababaihan.
na magagaling talaga. Yes. Okay, panoorin muna natin na partner yung mga mensahe ng ating mga awardee. Congratulations po sa inyo. Okay. Congratulations Standby lang po, panoorin po natin. Sir, short message lang po sa Armed Forces Radio po tayo. Buhay OFW, Armed Forces Radio. Short message lang po. Well, una-una, itong okasyon natin ngayon, itong mga women awardees sa law enforcement, regular dito makikita talagang kagalingan nila. Ako'y namangha dahil isipin mo, yung isang awardee, sa BFP pala, kung naging best employer, hindi ka kayala lahat. It's because of her. Yung isa naman, makain na pinigyan mo, talagang hindi mo isipin siya nag-lead ng gera doon mismo, always in the front lines. Yung isa naman, hawak niya helicopter, aeroplano, at isa was attacker in different fields. It's excellence, dedication, it's bravery, it's heroism. No, kaya I'm so proud of them, of the awardees, at ako'y nagpapasalamat po sa public defenders for having this kind of activity. No? So, maraming salamat po, and congratulations to our awardees. Yes, sir. Thank you so much. So, wala ka tayong picture. Magandang buhay po sa ating lahat. Dito pa rin po tayo sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po yung bawat boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po nandito pa rin po tayo sa awarding ceremony ng organized by Republic Defenders. Dito po yung 2024 Outstanding Women in Law Enforcement and National Security. Wow, si Ma'am, congratulations, Ma'am. Ano po muli yung pangalan niyo po? Ako po si Colonel Arlene A. Fredray Armor Cavalry. Wow! Armor GSC Philippine Army. Ma'am, super bilib po ako doon sa accomplishment nyo kanina na in-announce po. Talagang deserving po kayo na maging isa sa awarding. Ma'am, hingan ko na lang po kayo ng inspirational message po para po sa ating mga kababaihang OFW at siyempre po mga kababaihang sundalo na katulad nyo. Go ahead po, ma'am. Para po sa mga OFW natin, kami rin po ay saludo sa inyo. Alam namin ang mga rason kung bakit po kailangan kayong magtrabaho malayo sa inyong pamilya. Para sa mga pamilya niyo naman na nandito sa Pilipinas, rest assured na kami po sa Hukbong Sandatahan ng Pilipinas ay tutulong kami na manatiling tahimik at walang problema dito sa ating bansa pagdating sa seguridad at kapayapaan. Ayun. Thank you so much po, ma'am. And once again, congratulations po. Talagang masasabi ko po na talaga po kayo, isa po kayong inspirasyon para sa ating mga kababayan. Grabe, ma'am. Daig niyo pa po yung mga kalalakihan natin. Congrats po, ma'am. Ito po si Terry Alpha po. Para po sa programa po natin sa DWWD, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, picture tayo. Yes, dito pa rin po tayo sa event kung saan po ay napakaraming awardee ng mga kababaihan. So, congratulations. Isa po dito si Ma'am. Ma'am, ano po muli pangalan niyo? Colonel Rosa Maria Cristina Josete Manuel. Yes, narinig po kanina kung bakit kayo nakakuha ng award. Super po, Ma'am. So, ano po yung mensahe niyo po sa ating mga, first of all, yung ating po mga OFW kasi na po yung mga followers and viewers po natin. Para sa ating mga kababaihan, yes, ang opportunities natin, napakarami. Kung tutuusin, it's up to us to actually make a choice. So, ang importante lang dyan, we have to be as we are,
be true to ourselves, and always find that niche. Yung bang kung ano yung interest natin sa buhay, and go for it. Walang imposible para sa doon sa nangarap at doon sa mga ginagawa ng paraan para makamit ang ating pangarap. Don't forget na magdasal pa rin. Siyempre, of course, with all the guidance of our Lord Almighty, mangyayari po lahat ang ating mga inaasam-asam sa buhay. Yes, thank you so much, ma'am. At siyempre po, ito po yung likod si Terry Alpa po at si Miss Shane. Kasama po natin ang team. Yes. Yeah, thank you so much, ma'am. Maraming salamat. Good luck po sa inyo at sana pa maging guest po namin kayo live talaga po para sure. marinig No po yung problem. inyong mga accomplishment. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Yes, dito pa rin po tayo sa ating programang Buhay OFW ngayon. At kasalukuyan po ay may mga awardee po tayong kababaihan. Super congratulations po, ang gagaling nyo, ma'am. At ngayon po kasama po natin si ma'am po, ano? Major Irene Zara from the Philippine Air Force, ma'am. Yes, congratulations, ma'am. Ano niyo pong mensahe mo para sa ating mga nanonood, ating po mga sundalo at mga OFW? Sa lahat po, nagpapasalamat din po ako sa mga kababayan po natin, and ano ko lang po is sana maging matatag po tayo bilang mga babae at sa Happy Women's Month po sa lahat. Ayan, congrats, ma'am. At siyempre po, sa ating po mga kababayan, so proud po kami sa inyo pong mga accomplishment. Thank you po. Magandang buhay po para po sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Kasama po natin ng isang awardee. Congrats, ma'am. Ano po yung pangalan niyo po? Ako po si First Lieutenant David Diarani from Tagalog Mountain Province, and isa pong piloto ng Philippine Air Force. So, as a testament to this award po, this embodies na kaya-kaya po ng mga babae. Kung kahit ano gusto natin gawin, kaya-kaya natin kahit yung mga male-dominant ng mga trabaho, magiging piloto, magiging sundalo, kaya-kaya natin yan. Kaya natin silang tapatan, kaya natin silang lampasan sa mga gawain natin. Yun lang po. Thank you po. Yes, congratulations po, ma'am. So, thank you so much po. Ito po si Terry Alpa. Thank you, ma'am. Okay, magandang buhay po sa lahat po na nakikinig para po sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Kasama po natin ang isa pong awardee. Ma'am, congratulations po, ma'am. Pakilala po muli kayo. Ako po si Colonel Anne-Marie Herlia from the Philippine Air Force. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa programa niyo. Salamat sa pagpunta dito, pagdalo, at ipinapamahagi niyo po na kami pong mga babae ay may puwang po Yes. sa bagong Pilipinas. Yes, ang inyo pong mensahe para naman po sa ating kababaihan. Sa mga nakikinig dyan, ng mga kababaihan, tayo po ay isang babae na mayroong kakayahan at para umunlad po ang ating community, ang ating Pilipinas. Salamat. Yes, congratulations po once again, ma'am. Thank you. Picture tayo. Ayan, napanood niyo po ang ating mga magigiting na kababaihan. Palakpakan muna natin sila. Congrats po sa lahat, sa 10 kababaihan. Congratulations sa Ay, lahat sir. sa ating mga 10 kababaihan. Hindi ba partner, parang nakakatakot na makapag-asawa ng mga katulad nila. Anyway, naku, mukhang sweet naman sila. Mukhang sa mga kalaban lang sila matitindi. Okay, ngayon naman, Okay.
partner, ano yung na-coverage natin uli, ano? Ano ba yun yung tungkol sa mga person with disability? Sige, ibalita mo sa ating mga kababayan. Okay, tungkol naman doon sa ating coverage kanina, doon sa autism, na kung saan ay very successful po ang kanilang event, na kung saan ay binigyan din po nila ng parangal ang iba nating mga kababaihan, na kung saan ay nakikita naman natin kanina, Katerino, yung pinangarangalan, kung saan nasaksi din po ang ating DILG Secretary na si Benner Abalos, na kung saan ay nakikita po talaga ano ang yung mga layunin nila pagdating po doon sa sinasabing autism, na kung saan ay marami din siya talagang natutulungan, Katere. Oo. Kaya congratulations din sa mga nakatanggap ng awarding kanina, binigyan ng mga certificate of appreciation. Yes, yun nga po yung pinasabing Autism Advocate Awards 2024. At syempre, nandiyan pa rin ang ating masipag na DILG Secretary Benner Abalos. Sipin mo from the awardee of 10 women, na strong women, reinforcement, and napunta naman siya sa autism. Ang sipag talaga. Saludo po kami sa inyo. Diba? Kasi nakikita natin, matagal din po pala nilang programa nito. At ito, no, since 2007 tayo, inumpisahan nila. So, nakikita natin na nagbubunga itong kanilang ginagawa noon. At nakakatuwa dahil nga yung mga naka-witness kanya ay kanina ay natutuwa dahil nga ay for the first time, kahit ako for the first time nakikita ng gano'ng awarding natin. First time mo, nakita mo yung mga yung mga autism kids, no? At saka yung mga talaga, ang genius nila, di ba? Ang dami nilang mga ginagawa. Dapat talaga bigyan nila ng mga parangal itong mga gano'ng gawain dahil po ay kumbaga ito yung parang lalo po silang encourage sa kanilang mga ginagawa. Okay. Tulong. Yan, para makumpleto itong ating coverage, siguro ipapanood uli natin sa ating mga followers and viewers yung another message po from Department of Interior and Local Governance Secretary Benner Abalos, and of course yung Vice President nila si Ma'am, no? Napakasipag din na kanilang Vice President. Yes. Ayan, okay. Panuorin po natin ating po mga tagapakinig. Ito pong naganap na awardee naman po ng mga autism kids. Okay, take it away. Okay. We founded this year 2007, 17 years ago. Let me walk you through. So this was 2011. This was the date for 15%. Okay, next. Okay, next. 1 out of 88 Americans, 1 out of 38. About this next. But this is the glaring numbers. Imagine out of 10 million with disability, only 54 developmental retardation. At that time, only 300 speech pathologists and 1,004. Next. And at that time, mura pa able to mainstream ganito kadaming estudyante from our maliit na special school na in-mainstream into normal school yung mga bata. Next. At ang mabigat sa lahat, kung may nangyari sa parents o sa mga lolo't lola, ano mangyayari sa bata? Pinapalista namin ito to make sure they are taken care of. Next. So, anong awards ito? Next. Na-replicate na ito? Next. Okay, next.
Next. Okay, next. Okay. We were cited by Apollinario Mabini Award given by Joseph Estrada, the former president. Next. Apollinario Mabini Award, si RG, 2008. Next. 19. As an autistic advocate award. 2020 rather. Okay. Okay, sabi mo 2020. The 2021. Alright, so here is si Baba Felicite Jean Gonzalez and Vice President ng Philippine Association for Citizens with Developmental and Hearing Disabilities to give the award to Secretary Abalos. Palakpakan po natin din. Secretary Abalos was an awardee in 2021. I was so busy. He was with MMDA and was the start of the campaign for our president. And he sent us all this information, but when it was time to award, he was now into the campaign trail of President BBM. After that, he became our secretary of the ILG. We came to see him again. We couldn't. So I guess, sir, is the best opportunity for us. And then, before I'm sorry, but I have to go. We have a MOA signing with His Excellency of the Israeli ambassador. Let me tell you this. Before I was mayor, now I'm the secretary of the ALG, I pledge this commitment to the group. I will make sure that our advocacy is really reviewed over the country. Let's sit down on this. I will assign Yusek Lloyd. I will assign him to lead with the group. Let's push to this. Let's actually we've had a MOA with Archie, with him, about this, but we could push for more. Okay? Kukuhan lang po natin ito. I'm calling for your commitment to that. Maraming salamat.
sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po ay narito tayo sa ano pong lugar to? Yung Gateway in Cubao. At syempre po may nagaganap po ditong special event. Ito po yung tinatawag na Autism Advocate Awards 2024. At ngayon po kasama po natin si Ma'am Felicity Jean Gonzalez. Siya po ang Vice President ng PACDLO. Hi Ma'am, bati mo na po kayo sa ating mga followers and viewers. Hello po, good day sa inyo. Kumusta na po kayo? Thank you very much po for listening to us. Yes. Yes, ma'am. Ano po ang meaning ng PACDLA? Yes, ang PACDLA ay ang Philippine Association for Citizens with Developmental and Learning Difficulties. Yes. Okay, ma'am. Ano po yung mga naging kaganapan dito ngayong araw na ito? Ngayong araw? Opo. Okay, nag-umpisa po kami kaninang umaga, alas 11, may cutting of ribbon po sa exhibit ni Dico Cham, isang artist po with autism. Tapos po, kaninang alauna, dito po sa atin, nagkaroon kami ng consultative dialogue with parents of newly diagnosed children with autism. Okay. Tapos we followed up at 3 o'clock yung awards, the Autism Advocate Awards. Yes. So, ito po sa ating partner, si Shane. Baka nagkatanungan ka. Pilipino. Usapang Kabayan, yes. ng Margo TV and the Philippine Event News TV po. Wow. Ang katanungan ko lang po is, of all po ng mga disabilities po ng tao, bakit po autism ang inyong sinuportahan? Okay, kasi po, nag-umpisa po yun, kami po at ang husband po, ay magulang ng isang batang may autismo. Na-diagnose po siya 1980 pa. So, yung panahon na yun, talagang there was nothing on autism in the Philippines. Okay. So, naghanap kami ng eskwela, ayaw siya tanggapin sa eskwela, wala daw silang, hindi daw sila marunong magturo sa mga batang ganyan. So, we did work very, very hard to have him go to school. Natanggap naman siya sa isang eskwela na hindi special school. It was OB Montessori who accepted him. And hanggang high school po siya. Ayun. Okay, ma'am, hindi na po namin kayo gaanong aabalahin. Siguro one time po, mag-guest po kayo sa aming programa. Live po tayo. So ngayon po, hinga na lang namin kayo ng mensahe po para sa unang-una po, ang ating pong mga sundalo. Kasi po kayo napapakinggan na ating mga sundalo. Dahil po ang aming radio, ito po ang radio na ating mga sundalo. So go ahead, ma'am. Okay, ako naman po, galing din ako sa pamilya ng sundalo sa amin. And we have this love of country. And I advise you, yung mga bata, mga anak natin na baka may autismo, pag nakita nyo na hindi nagsasalita, tapos pagtawag ninyo, hindi siya, parang hindi niya nadidinig yung tawag sa kanila. So you will see that talagang meron ng something. Tangin nyo kaagad sa doktor. Okay. Kahit na pediatrician po sa inyong barangay, pwede po yan. Para sila ang magsabi sa inyo, kailangan po i-check up kayo bata. Yes. Yun lang po. Okay, sa atin naman pong mga modernong bayani, ito po yung ating mga OFWs. Ang inyo pong message. Okay, OFW, ako, I am with you, you know. I know how it is to be an OFW. Alam nyo, mahirap na mahirap, pero alam nyo, nagsasakripisyo kayo. Kung pwede sana, dito na lang kayo magtrabaho sa atin. Pero yes. Hindi naman, we are trying very much to have na dito na lang lahat. Kasi po, kawawang ating pamilya, ang ating mga anak, talagang no matter you say, talagang kailangan nila ang kanilang mga magulang. Okay, ayan po. Sa mga kabataan naman po. Opo, ayan. Sa kabataan daw po. Pero from Vlogag News po. Okay, from kabataan, dapat meron kayong mga, sigurado kayo nag-aaral, pagpunta sa eskwela. Pag meron kayong nakikitang batang na iba, huwag ninyong i-bully. You just have to see
ano ba, there is something with them. Kung hindi naman sila makapagsalita sa inyo na gusto ninyo, ano, they have other ways to be friendly with you. Yes. So yun ang pong advice ko sa youth. Ayan, congratulations po, ma'am. Keep up the good work. Thank you so much, ma'am. Okay. Ayan, panood niyo po ang award nights naman po ng ating Autism Advocate Awards 2024. Sabi nga, inspired stories of inspiration po ng mga autistic kids, ano? Tsaka hindi lang kids, adults din, ano? Yes, Albert, ano masasabi mo doon sa ating na-coverage ng mga autism? Ano ba tong autism? Meron ka bang idea? Kanina na po, Katira, no? Yun ang, kanina na po ako nakasaksi. Ang alam ko sa autism, ito po yung nakikita ko. Kaya tinanong ko sila kanina, yung ano ba itong sinasabi nilang autism. Yung pala ay kailangan talaga yung lalo-lalo sa mga bata, no? Kailangan lalo-lalo ng mga bata na medyo yung hindi gaano makapagsalita, pwede din po sa kanila para i-guide nila, no? Yung kanilang ginagawa yan. So, nakarelate lang ako sa yung mga sinasabi nila kanina, katerepulating po doon sa autism. Yes. At yun nga, nakita natin sila ng mga, ano na nga, successful professional na rin po yung mga iba. At meron din po doon ng mga kabataan na mahusay ng mga dancers. Talagang may kanya-kanya silang talent itong ating mga autistic kids. At doon nga, nakilala rin natin yung mga kasamahan ng ating dating kaibigan, kasama kakaibigan. Romel San Pascual, ay ang kilalang-kilala ka ng mga tao doon sa NAPSI, no? Andun din po si Ma'am Glenda Relova, Executive Director siya ng National Council on Disability Affairs, kung saan si Caramel din po ay kasapi dyan. Ayan, okay. Yes, ano pa yung ating patuloy tayong susuporta sa advocacy po ng mga may kapansanan. Hindi lang po mga autism. Marami, di ba, partner? At saka marami din silang project, Katare. Doon ako nakatutong talaga na makatuwa. Dahil doon sa sinasabi ni Ma'am Vice President na kahit sa mga OFW, yung anak nila ay pwede po nilang bigyan. Yun. Oo. Kailangan makapag-ugnayan ka dyan. No, Albert, yes, dapat po Katare dahil doon nga sinasabi niyo yung mga livelihood program din po. Meron siyang parang livelihood para sa mga OFW, lalo na yung may mga problema rin na hindi ma-i-expose kasi minsan may mga magulang na parang nahiya sila na malaman. Pero ngayon di na po tinatago ang mga may kapansanan. Ina-expose na po sila kasi sila po ay very talented at talaga masabi natin mapagmamalaki sa ating lipunan. Ayan. Okay. Yes, siguro tayo pwede nang magpansamantalang magpaalam. Baka meron pa kapang gustong batiin. Itong ano na to, itong buwan na to, Abril, ay ito'y sasabing wikang Pilipino. Yan po, mga kaganapan tungkol sa ating komisyon ng wikang Pilipino. Sa susunod po nating programa ay matutunghayan niyo po ang mga ginagawa po ng ating komisyon ng wikang Pilipino, kung ano po yung mga sineselebrate ng mga sabi nga ay sumusuporta sa advocacy ng ating lengguaheng Pilipino. Ayan, okay. Siguro ka, Albert, mauna ka ng pansamantala magpaalam. Okay, nais ko po pasalamatan ang ating mga kasamahan, doon kanina, doon sa mula sa ating team na nag-coverage sa nasabing event kanina. At nais ko na pong batiin yung ating mga kasamahan, yung mga OFW, ating mga chapters sa mga panig ng ito na kung saan ay ako'y papasalamat dahil sa patuloy yung
pinatupad ang ating programa, lalo na po diyan sa Qatar, na kung saan ay very active po ang nasabing chapter natin dyan sa Qatar. Yes. At wala pong batiin ang ating mga kasundaluhan na kung saan ay talaga, ito yung ating pagbantay sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Kung ito na talagang inaasahan natin na trend, mga kasundaluhan natin, bantay sa kapayapaan. Oo naman. Sa ating bantay ay yes. Ang tabayanan niya rin po natin yung ibinabalita, ito po ay scientific, yung eclipse, no? Total eclipse of the heart. Yung sasabing 3 araw. yes nga, ay yun na nga katari, abangan po natin yan kung gaano katotoo yan. Sana po ay hindi po tayo mapahamak. Oo nga. Ano lang naman daw, mag-a-align daw ang mga planeta ayon sa isang malaking TV station, binabalita nila. Mag-a-align daw yung planeta. Parang bukas yung alignment, pero yung 3 days na sinasabi, ay 3 nights na magdidilim, April 8 naman yun. Pero bukas merong magiging kaganapan na pag-a-align ng mga planeta. Paano kaya mag-align ng planeta? Anyway, antabayanan natin yan, kung yan ba ay very exciting na panoorin or thriller. Okay, maraming salamat po sa lahat po na nag-monitor sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng mga kababaihan na nakakuha ng award sa pamagitan po ng Defenders na Republic Defenders na napakasipag po ang kanilang mga officers. And of course, yung po bumubuo po ng grupo ng mga autism, yan, autistic. Ayan, pansamantala tayo magpapaalam. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag pong kalimutang manalangin. Ano man po ang inyong problema sa buhay, hindi po yan binibigay ni Lord na walang kalutasan. Laging merong kalutasan niya. Kaya easy lang, patuloy na manalangin. God bless everyone. Siyempre, God bless to everyone. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programa dito sa DWD. yes. Yes, and of course, ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. And of course, Siyensya at Teknolohiya. Maraming salamat po. God bless and good night.